Ang totoo mong mundo. Yes, hello, good evening. Pasensya po at tayo ay medyo delay.
Bill out na. Okay po, kunin ko lang po. No problem, take your time. So, ito na po. Magkano? 2,855 po, sir. Okay, here. Sir, 2,855 lang po. 5,000 po itong naibigay nyo. No, sa'yo yan, keep the change. Talaga po, thank you po. Welcome. Ano nga palang pangalan mo? Erlyn po. Bago ka lang dito, no? Ngayon lang kita nakita. Opo, 1 month pa lang po eh. I see. Nice meeting you, Erlyn. I'm Rico. Nice meeting you din po, sir, and thank you po sa tip. Wala yon. Free ka ba mamaya? Wawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. DJ Cheryl, hindi naman ako kagandahan. Aminado ako doon. Pero sabi nga nila, malakas daw ang apil ko. Matangkad, may magandang katawan, idagdag pa daw ang long black hair ko. Kaya naman ligawin talaga ako kahit pa nung high school ako. Kaya naman kahit na 1 buwan pa lang ako sa aking trabaho, nasanay na ako sa mga palipad hangin ng mga nagiging customer ko. Binata, matanda, may asawa, mayaman, na-encounter ko na ang iba't ibang estilo ng kanilang panliligaw. At isa na nga si Rico, isang kilalang mayaman at negosyante sa aming bayan. May-ari ng malalaking Home Depot sa aming lugar. 18 pa lang ako at si Rico naman ay 40 na. At sabi, hiwalay daw siya sa asawa. Iiwang saksi. Bakit mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako nagmamahal ng tapat. Erlyn, andyan si Sir Rico. Kayo na lang mag-serve, te. Kaso ikaw ang hinahanap. Bumalik daw siya. Kasi hindi ka daw pumayag na lumabas kayo. Para naman daw matuloy kayo. Pinasasara niya tong grill ngayon. Exclusive lang daw sa kanya. At tayo-tayo lang daw ang kakain dito. Ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka pa. DJ Cheryl, sa mga oras na yon, hindi pa mulat ang utak ko para pumatol sa isang 40 years old. Ito man ang pinakamayaman sa aming lugar. At kahit pa sabihin hiwalay siya sa asawa, ayoko namang matawag na kabit. Kaya naman paulit-ulit kong nireject ang mga alok at panliligaw ni Rico. Lalo sa mga oras na yon, ay in love na rin ako sa first boyfriend ko na si David. Kasama din namin sa trabaho na isang bartender naman doon. Wala itong ano ni mama? Nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka pang iba. Pagbalabalaw ako sa'yo hanggang Anong sabi mo, Beb? Inuutusan mo ba na makipag-date si Erlyn dyan sa Rico na yan? Hi,
Ay, David. Eh kasi, wag ka namang OA. Kaya nga dito lang naman sila, di ba? Mababantayan mo naman sila. Saka, ayaw mo ba nun? Magkakaroon naman tayo ng malaking tip nito. Ate Beb, tigilan niyo si Erlyn sa mga ganyan. Kung gusto niyo kayo-kayo na lang, huwag niyo na siyang tinuturuan ng kung ano-ano. KJ niya namang magjowa, oo. Saka, ano sasabihin ko? Sabihin mo, ayaw pumayag ng boyfriend ni Erlyn. David, okay ka lang ba? Kilala mo ba si Sir Rico? Ano ka ba? Oo, kilala ko. At hindi dahilan kung sino man siya o ang yaman niya para pilitin niya si Erlyn na makipag-date sa kanya. Kahit pa alam niyo na may boyfriend na at nandito pa ako. David, Ate Beb, please. Ayoko din naman eh. Please. Hindi na akong music. So bakit na ba mahal kita? Sorry ko. Okay lang, Beb. Alam ko na. Sabihin mo na lang kay Erlyn na hindi ko na siya guguluhin at igagalang ko ang desisyon niya. Parating mo na lang din sa boyfriend niya na pinahanga niya ako at handa niyang ipaglaban si Erlyn. Kaya hindi ko na sila guguluhin pa. Oh, bakit nga ba mahal kita? DJ Cheryl, simula nga noon ay hindi na ako muling ginulo ni Rico. Patuloy pa din siya na umiinom, minsan ay kumakain sa pinagtatrabahuhan ko, pero kahit minsan ay hindi na niya ako pinatawag at nagkakataon na lamang kapag ako ang natutoka na mag-serve sa kanya. At patuloy pa din naman siya sa pagbibigay sa akin ng malalaking tip, kahit na tungkol sa order na lamang at bill ang nagiging pag-uusap namin. Mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Mabilis na lumipas ang 3 taon, DJ Cheryl. At sa loob ng 3 taon na yon, naging casual na customer ko na lamang si Rico. Lalo at tuluyan na din kaming nagsama ni David sa iisang bubong. Yes, DJ Cheryl, nakipag-live-in na ako kay David. Masaya naman ang relasyon namin ni David. Ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Simple lang ang aming buhay, hindi man marangya, hindi naman kami naghihirap. Kami pa nga ang madalas takbuhan ng aming mga katrabaho kapag nangangailangan. Magaling kasing humawak at mag-budget si David. Isa pa, may sariling bahay si David na minana niya sa kanyang ama na may bago ng asawa dahil maagang pumanaw ang kanyang ina. Ang kanyang ate naman ay nasa Maynila na at doon na nag-i-stay. Pero sa kabila nito may kulang. Mahal ako ni David. Mahal na mahal ako ni David. Pero aloof siya sa pamilya ko. B, sama ka na para doon naman tayo mag-New Year kila mama. Gusto ko sana kasi kasama sila ngayong magbabagong taon. B, ikaw na lang. Dito na lang ako sa bahay. Wala din naman akong gagawin dun eh. Pero B, wag mo na akong kulitin dahil ayoko talaga. Bilan mo na lang sila ng mga gusto nila. Yung mga kapatid mo, bilan mo na lang ng mga pasalubong. Basta umuwi ka din kaagad ah.
malaking kakulangan sa relasyon namin ni David, DJ Cheryl. Mahal niya ako, oo. Pero ako lang. Hindi ko maintindihan kung bakit napakalayo ng loob niya sa pamilya ko. Kaya kahit minsan, hindi ko man lang maranasan na makasama siya kasabay na kasama ko ang pamilya ko. Hindi ko magawang palibutin sila sa bahay dahil kapag naglibot ang mga kapatid o magulang ko, nagkukulong si David sa kwarto. At hindi man lamang harapin ang mga ito. Wala akong naririnig kila mama at papa DJ Cheryl, pero alam kong masama ang loob nila. Hindi lang nila ito sinasabi sa akin. Ako naman ay walang lakas ng loob para pag-usapan ang bagay na yon kay David. Kaya naman hindi ko magawa ng solusyon. Tinitiis ko na lamang ang sitwasyon at patuloy na pinipili si David sa mahahalagang okasyon. Nawala ang ating music. Ate, tulungan mo naman ako. Wala akong mauuwian. Naglayos ako sa bahay. Baka pwedeng sa'yo muna ako kahit ilang araw lang. Bakit? Anong nangyari? Si mama kasi umuwi ka na lang. Kasi alam ko na hindi papayag si Kuya David. As usual, hindi naman. Kaya lang, pag mo na siyang pagtakpan, ate, okay lang. Naintindihan kita. Pupunta na lang ako kay Jonah. Doon na lang muna ako makikiusap na maki-stay. Muwi ka na lang, baka mapahamak ka. Halika, samahan kita. Ihatid na lang kita kila Jonah. Wag na ate, baka mamaya hanapin ka pa ni Kuya David. Kaya ko naman ang sarili ko. Okay lang ako. Ayoko nang dahil sa akin, baka magkaroon pa kayo ng pag-aaway. Isel. Okay lang ate, salamat na lang. This girl has turned into a woman, and I thank you for your tenderness as DJ Cheryl, pakiramdam ko sa mga oras na yon, isa akong walang kwentang kapatid. May 2 bakanting kwarto ang tirahan namin ni David, pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob doon na patuloyin si Isel. Alam ko naman na papayag si David na doon mag-stay ang kapatid ko. Pero sigurado din ako na never naman niyang kakausapin ito at siguradong magkukulong lang muli ito sa kwarto. Ayoko nang madagdagan pa ang sama ng loob na nararamdaman ng kapatid ko kapag nangyari yon. Gulong-gulo ang utak ko, DJ Cheryl, at hindi ko namamalayan. May nabubuo na palang pader sa puso ko para kay David. and that song I'm thinking of, and now White flower para sa pinakamamahal ko. Salamat. Para saan to? Wala namang okasyon. Di naman kailangan pa ng kahit anong okasyon eh. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na yung puting bulaklak na yan, ganyan kalinis ang pagmamahal ko sa'yo. Salamat. Parang hindi ka naman yata masaya sa bigay ko, Bi. Masaya syempre. Salamat. Nalulungkot lang kasi ako kasi bumalik na sila mama sa Nueva Ecija. Doon na ulit sila titira. Kanina ko lang nalaman hindi man lang ako nakadalaw bago sila umalis. Ganun ba? Huwag ka na malungkot. Andito naman ako. Be, gusto ko din sanang magbakasyon din sa amin. Gusto ko silang makasama. Bakit? Naiinip ka ba dito? Hindi naman, pero namimiss ko din sila. Ikaw, sige.
Kung yan ang makapagpapasaya sa'yo, kailan mo ba planong bumiyahe? Bukas na sana eh. Ang lason mong halik. Ako'y naghati-rati ng iyong liyak. Agad ako. Pinayagan naman ako ni David, DJ Cheryl, at kaagad nga ay sumunod ako sa pamilya ko sa Nueva Ecija. Namiss ko silang kasama at gusto kong bumawi sa mga naging pagkukulang ko. Namiss ko din yatang maging dalaga. 19 pa lamang kasi ako nang sumama kay David at ngayon nga ay 21 na ako. Labis talaga akong nasabik na makasama ang aking pamilya. Yung pangako kong 1 linggo, naging 2 linggo, naging 3 linggo, at umabot ng buwan. Nag-enjoy ako sa amin. Si David naman ay matyaga pa ding naghihintay at madalas pa din akong tawagan at kausapin sa cellphone. Hanggang dumating yung araw na bumalik na ako ulit kay David. Ngunit hindi para mag-stay, kung hindi tuluyang magpaalam. May iba ka na ba? Wala akong iba, David. Hindi ko alam. Nahihirapan na ako sa sitwasyon. Oo, mahal mo ako. Ako lang ang mahal mo. Pero hindi mo kayang tanggapin ng pamilya ko. Sobra na akong nagigilty sa tuwing ikaw ang pinipili ko. Arlene, sabi ko naman sa'yo, pag-aaralan ko hintayin mo lang. May tamang panahon. Kailan pa, David? Kailan pa? Arlene, handa akong gawin lahat para sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka. David, lagi mong sinasabi sa akin yan. Pero isa lang ang hiling ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Arlene, gagawin ko. Kung yan ang gusto mo. David, sinabi mo na sa akin yan noon pa. Ayoko nang umasa. Ayoko nang masaktan ulit ng sarili kong pamilya. Ayoko nang maulit yung pagkakataon na kumakain tayo sa labas kahit na nakikita mo si Papa ni hindi mo pa magawang maituro sa akin. At kung di pa ako malilingon, nandun pala yung ama ko, nakatingin lang sa akin. Na kapag nakakagsasalubong kayo ni Mama, hindi mo pinapansin. B, hindi ko alam kung anong problema mo, pero hindi ko na kaya. Kung sanay ka na walang sariling pamilya mo, ako hindi, David. Kailangan kita, oo, kasi mahal kita. Pero kailangan ko din ang pamilya ko. Labis, minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Ngunit habang tumatagal, DJ Cheryl, buong-buo na ang desisyon ko. At iniwan ko nga si David. Yes, tuluyan na akong nakipaghiwalay kay David. Malinaw pa sa aking alaala ang luhang bumubuhos sa kanyang mga mata na pinapahid ng kanyang 2 braso. Masakit naman din sa akin ang naging desisyon ko. Mahal ko pa din si David, pero bumalik ako sa realidad na kaya nga ako maagang nagtrabaho para makatulong sa pamilya ko, ngunit pansamantala kong natakasan ng responsibilidad ngayon dahil umikot na ang mundo ko kay David. Na mahulog ang puso. Ay, may message ako Sino kaya to? Si Jenny. Basahin ko nga. Uy, Arlene, musta ka na? Teka. Jenny, ito, okay naman. Kayo dyan, kumusta na? Ay, nag-reply na siya. Okay naman kami dito, namimiss ka na namin dito. Kailan ka ba lilibot dito? Teka nga.
Hindi ko pa alam kung kailan, basta libot ako dyan sa Grapi kapag nauwi ako dyan. Nag-reply na ulit si Jenny. Sige. Uy, Arlene, may gusto sana akong sabihin sa'yo. It's about to bid. Perat na ito. Ano kaya sasabihin ito? Teka nga. Jenny, kung ano man yan, hayaan mo na. Wala naman akong kinalaman sa buhay ni David ngayon. Nag-reply pa siya. Kailangan mo pa din malaman, tatawag ako. Ano kaya importante itatawag ng babae na to? Tumatawag na siya. Hello? Erlene. Oh, Jenny, talagang tumawag ka pa ha? Sinabi ko naman sa'yo na hayaan mo na muna kung ano man yun. Naku, Erlene, hindi pwede. Gusto ko din malaman mo para naman kahit paano maidiya ka. Ano pa kasi yun? Erlene, si David at si Shane. Si David at si Joby. Ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa'yo, sinta. Na mahulog. DJ Cheryl, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na yon. Si Shane, si Joby ay kasamahan namin sa trabaho na kapwa ko mga waitress. Sinabi nga sa akin ni Jenny na may mga relasyon na nga si Shane at David. Kasabay din na may relasyon din si David at Joby. May shock pa din ako kahit papaano. Hindi yung shock na may iba na siya, kung hindi yung shock na malaki ang naging pagbabago ni David. Ako ba ang dahilan? Yun ba ang naging impact ng aming paghihiwalay? Sobrang loyal na tao ni David. Pero ngayon, nagawa na niya ang sinasabi niya na kahit kailan na hindi niya magagawa. Gusto kong masaktan dahil ba iba na siya. Hindi lang isa, kung hindi dalawa. At naging kaibigan at katrabaho ko pa. Pero alam ko wala akong karapatan. Ako ang nang iwan, ako ang bumitaw. Matuling lumipas ang panahon, DJ Cheryl. Nakabalik na din ako ng Isabela at nakahanap ng bagong trabaho. Nabalitaan ko na wala na si Shane at David. At ang nagtagal ay si Joby at David. Sa isip ko, okay naman na siguro na magpakita na ako ulit sa Grapi. Siguro naman ay nakalimot na din si David. Kasama nga ang bago kong mga katrabaho at ang bago kong manliligaw na pagkasunduan namin na mag-Grapi. Doon kami kumain at uminom. May kaba ako na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung tama bang muli pa akong tumungtong sa Grapi, kung saan may nabuo at iniwan akong pag-ibig. Kumusta na? Pakatagal na. Eto, Jenny, okay lang. Kayo dito, kumusta na? Kuya Erlene, musta? Buti naman naalala mo pa kami dito. Hello, Kuya Hemon. Oo naman, pwede ko ba naman kayong kalimutan? Nga pala, mga kasamahan ko, Kuya, sa bagong trabaho. Jenny, kasamahan ko sa bago kong trabaho. Psst, sino siya? Boyfriend mo? Ano ka ba, Jenny? Hindi pa. Naniligaw. Ay, nga pala, Joel, si Jenny. Best friend ko dito. Jenny, meet Joel. Hi, Joel. Hello, Jenny. Ah, siya, hanap na kami ng pwesto. Saan ba may available?
Bakit, Jenny? Sino yung kausap nyo kanina doon? David, wala. Andyan si Erlene, kasama yung bagong boyfriend. Kuya Emon, nanliligaw pa lang daw, hindi pa boyfriend. Bakit kaya nagte-text tong babae na to? Nandito lang naman siya sa counter, hindi pa pumunta dito. Teka nga, mabasa. Erlene, palabas si David, pupunta yata dyan. Hindi mapigilan ni Joven. Bakit kaya? May problema ka ba, Erlene? Wala, Joel. Uy, Brad, kumusta? Pwedeng makiupo? David. Erlene, makikipo makikipagkumustahan lang. Okay lang, Brad, halika. David, halika na. Oo nga, David, halika na. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Bakit, Jenny? Joby? Nanggugulo ba ako? Gusto ko lang naman mangumusta. Masama ba? Di ba, Brad? Oo, wala namang problema. Mangumusta ka lang. Kita mo naman na okay din kami, di ba? Angas natin David, please, wag ka namang manggulo dito. Customer nyo kami. Bakit, Arlene? Nanggugulo ba ako? Ano, Brad? Ginugulo ko ba kayo? Jenny, check na lang namin. Hindi na kami yata welcome dito. Wait lang, Arlene. David, halika na kasi. Joben, ano ba? Ayain mo na si David. Ano, Arlene? Mukhang masaya na tayo Mukhang okay na tayo David. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit ka ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ko? DJ Cheryl, hindi ko na-expect na maging ganon ang sitwasyon sa pagpunta namin sa Grapi. Akala ko okay na si David. Akala ko tuluyan na siyang nakamove on, lalo at matagal na din naman sila ni Joby. Pero lahat ng yon ay maling akala. Dahil heto, at kahit may galit, kitang-kita ko pa din sa mga mata ni David ang sakit. Sabihin nila, pagdating ko sa'yo'y di kailanman lumamali. Buhay paghinuran kita. Joby, pwede ba? Ilayo mo na dito yung boyfriend mo, please. David, tama na. Halika na kasi. Magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang di. Patak ng luha ko ang di. DJ Cheryl, masakit din sa akin ang sitwasyon namin ng mga oras na yon. Parang kailan lang ako ang katabi ni David habang inaawat ito kapag may nagiging kaaway. Pero ngayon, ibang babae na ang kasama niya at umaawat sa kanya. Habang ako naman ay ibang lalaki na din ang kasama at inaawat. May mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw
buwan na muli nang lumipas matapos naging insidente. Hindi ko na kahit kailan pa inulit na muling tumapak sa grabe. Hanggang muli ay Mahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, pagbalin na balim ako sa'yo. Hanggang kailan ako Hello? Oh, Jenny, napatawag ka. Erlene, may reunion tayo. Attend ka naman. Pero Jenny, alam mo naman na kahit gusto ko eh. Don't worry. Hindi na dito nagtatrabaho si David. Natapos na niya yung thesis niya kaya nakahanap na din na mas magandang trabaho. Kay Joby, alam mo namang walang problema dun eh. Ganun ba? Pag-iisipan ko. Ano ba? Huwag mo nang pag-isipan. Go ka na. Matagal na din naman na huli tayong magkasama, diba? Gusto ko na rin namin makabanding. Sige, kailan ba? Ngayong darating na Saturday na. Sige, Jenny, pupunta ako. Erlene, asahan ka namin ha. Oo, sige Jenny, promise, pupunta ako. Promise talaga. The best talaga ang extra sipa ng siga. Nagahang tayo. Sabi ko, hindi na ako muling tatapak sa Grape Grill. Pero heto ako at muli ay papalapit sa lugar na yon. May kaba kahit wala na si David doon. At nanghihinayang kung wala man si David. Baka kasi sakali kung makapag-uusap kami, hindi man kami magkabalikan, at least mawala na din ang bigat na damdaming nararamdaman ko. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay Uy, andito na si Erlene! Hello guys, hello! Sorry, late ako. Night shift kasi ako eh. tumingin ka man sa iba. Jenny, akala ko ba wala si David? Erlene, sorry, di namin na-expect na a-attend din kasi siya. Kaya, akala namin talaga, promise hindi. Pero kita mo, oh, ayan, bagsak na, lasing na. Aga kasi yan nagpunta rito eh, nagpakalasing. Ganun ba? Si Joby, bakit hindi ko yata nakikita? Umuwi sa baryo, hindi nakabalik ka agad. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba. Hala, mag-alas 3 na pala. Paano, hiwa-hiwalay na. Ilang oras na lang magiging tulog ko nito. Morning shift pa ako ngayon, Erlene. Nako, oo nga, ako din. Duty ko bukas. Ay, oo nga, bilis ng oras, hindi natin namalayan. Oo nga, kaso ito, paano to? Si David. Sino maghahatid siyan? Mukhang lasing na, bagsak na, bagsak na. Oo nga, hindi naman pwede dito matulog ngayon yan at baka biglang dumating si boss. Di ba hindi naman si Manong? Isakay nyo na lang tapos ipahatid nyo na. Si Manong, Jenny, yung dati pa din namin pinagsasakyan noon? Oo, Arlene, siya pa din yung service nyo dito ni David dati. Edi isakay nyo na nila Lito at AC, kaya Kuya Emon kasi para makauwi na rin siya, kawawa naman. O nga kuya, tara na kasi kailangan ko na ding makauwi. Sige, Lito, AC. Lika, lalayan nyo na lang ako. Erlene, pwede ba pakibuhat mo na lang yung bag niya? Pakisunod mo dito sa tricycle. Kuya ko pa talaga?
Oo naman, Arlene. Sunod mo na lang yung mga gamit niya. Sige. Ako na. Damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit na mamahal kita? Kahit na Oo, saglit. Baka mauntog. Dahan-dahan. Yan. Sige. Oo, ayan. O, yung gamit niya, Arlene. Kuya, ito, oh. Nako. Paano ko to ihahatid eh? Mag-isa lang ako at saka hindi ko naman alam kung saan mismo yung bahay niya. Alam niyo naman doon ko lang kayo lagi binababa sa kanto. Oh, Erlyn, paano yan? Sabi ni Manong, hindi daw niya alam yung kila David. Baka naman pwedeng sumabay ka na, ihatid niyo si David, saka ka magpahatid kay Manong. Ha? Kuya Emon. Tama si Emon, Erlyn. Di ka naman kabisado bahay nila David mismo. Mabuti pa sumabay ka na at sabahan mo na akong hatid siya. Pero, sige na, Erlyn. Para mas mabilis may hatid si David. mahal kita. DJ Cheryl, hindi ko alam kung nagpapilit lang ako o talagang ginusto ko din. Kahit naman paano ay may malasakit pa din ako kay David. Kaya kahit may bago na din akong boyfriend ng mga oras na yon, pinili ko pa din na makasama at masigurado na maihatid si David. Magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iwang saksi. Ang bigat. Erlyn, lika, tulungan mo ako. Kuya, Manong, pwede bang ikaw na lang? Dito na lang ako. Diyan lang naman bahay nila David. Andyan din siguro yung susi sa niya, sa bag niya. Hindi ko alam. Nahirapan ako. Halika na, tulungan mo na ako. Sige po, Manong. Ayan, upo muna po natin siya, Manong. Hanapin ko po yung susi. Saglit. Pwede ba, Erlyn, doon na lang kita hintayin sa tricycle? Baka kasi mamaya, alam mo na, mawala yung tricycle. Manong, kaya ko ba itong buhatin? Papasok sa kaloob. Isingin mo na lang. Kaya na siguro niyan. Sige po, hintayin mo na lang ako, Manong, ha? Teka, saan kaya susi ng bahay na David? Andito kaya sa bag niya? Hindi ko makita sa bulsa siguro. Sandali nga. David. Hello, David. Gising na. Sandali at hanapin ko yung yung susi mo. Andito ka na sa inyo. Kaya mo bang pumasok? Oh, Erlyn, kaya ko. Hindi ka lasing? Kung hindi ka lasing, pupunta na ako. Andun si Manong naghihintay. Erlyn, umalis na si Manong. Hindi na maghihintay yon. Ha? Erlyn, mag-usap tayo, please. Kung kaya pa natin ibalik ang lahat dati, Erlyn. Andito pa din ako. Mahal pa din kita, Erlyn. David! Sa'yo, hanggang kailan ako magtitiis? O bakit na ba? Mahal kita. DJ Cheryl, hindi ko alam kung nagkaisa ang lahat para mabigyan kami ng chance ni David. Pero hindi ganun lasing si David.
Mukha pa nga siyang mas normal at may mas tama pa nga ako. Hindi ako nagtatampo sa mga kasamahan ko. Nangihinayang ako dahil ako, isinuko ko na ang relasyon namin ni David. Pero sila, hindi pa. Pero paano ako babalik muli kay David, DJ Cheryl? Hindi na ako ang dating Erlyn na kilala niya. Madami na akong napagdaanan. At ang isa sa nakakatakot, paano kung gusto niya lang gumanti? Paano kung muling maging kami, pero paulit-ulit niya akong susumbatan sa nangyari? Isa pa, sila pa din ni Joby. Si Joby na mas minahal siya at mas inuunawa. Walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iwang saksi. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Oh, bakit andito ka? Boss, sabi po ni Jenny, pinapupunta niyo daw po ako dito kasi may gusto daw po kayong ibigay sa akin. Kumusta na ba ang buhay-buhay, Arlene? Eto, boss. Okay naman po. Ano po ba yung ibibigay niyo sa akin, boss? Teka, ito. Ito yung nawawalang pares ng higaw ko po. Bakit nasa inyo, boss? Pinabibigay ni Joby. Nakita daw niya sa kwarto ni David. Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman lumamali. Buong buhay paghinuran kita. Yes, DJ Cheryl. May pagka-chismoso ang boss namin. At pumayag siya na siya pa ang magbigay at magbalik ng isang pares ng higaw ko na naiwan ko ng gabing ihatid ko si David. And yes, nang gabi na yon, may nangyari sa amin ni David. Hindi sa nagmamalinis ako, ginawa ko naman ang maglaban. Kaya marahil aksidenteng natanggal ang isang pares ng higaw ko. Pero nanaig pa din ang damdamin ko para kay David ng mga oras na yon. Ngunit kahit na may nangyari sa amin, hindi pa din ako nakipagbalikan kay David. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit na ba mahal kita? Kahit na may mahal ka pang iba. May takot ako, DJ Cheryl. Halo-halong damdamin. Baka hindi na talaga ako mahal ni David. Kundi nais lamang niya ay gantihan ako. At isa pa nga, paano na sila ni Joby? Mas may karapatan na si Joby sa kanya kesa sa akin. Mahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit ka ba mahal kita? Kahit na may mahal ka pang iba. Pagbalik na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit na ba mahal kita? O bakit na mahal kita? DJ Cheryl, mula noon ay wala na ulit kaming naging komunikasyon ni David. Hindi na kami muling nagkita pa.
Kahit pa nga nang muli akong bumalik upang magtrabaho sa Grapi, hindi na doon nagtatrabaho si Juby. May bago na silang buhay. Ako naman ay ini-enjoy na lamang ang pagiging single na minsan ay ready to mingle. At sa pagbabalik ko sa Grapi, malaki lalo ang naging pagbabago ko. Kung dati ay mahinhin ako, mahina sa inuman, ngayon pati ang paninigarilyo ay natutunan ko. At muli nga, nagtagpo naman kami ni Rico. Puso ko, walang sumbat na maririnig. Patak ng luha ko ang iniwang saksi. Muli ay nanuyo si Rico sa akin. Nung una, ay hindi ko pa din pinapatulan ang panunuyo ni Rico. Subalit nang dumating ang pagkakataon na kinakailangan ko ng malaking halaga, humingi ako ng tulong kay Rico at hindi naman ako nagdalawang salita. Kaagad akong tinulungan ni Rico at binigyan ng madaming pribilehiyo. Muli ay pinag-aral niya ako. Kahit pa ako'y patuloy na nagtatrabaho. Binibigyan ng pambili ng kung ano-ano. Nakagawa ko din kumain at makipag-inuman sa Grapi kahit wala akong pera. At tanging pirma lang at monthly dinadala ang bill ko sa kanyang sekretary. Nagagawa ko din mag-check-in sa hotel na tanging pirma lang ang kailangan. Madalas din akong isama ni Rico sa kanyang mga meeting kahit wala naman akong ginagawa at nakaupo lang sa tabi niya. Babait si Rico, DJ Cheryl, sa kabila ng antas niya sa buhay, nakikisama siya sa mga kaibigan at kahit mga pininsan ko. Madalas niya kaming inilalabas at syempre, always VIP kami. Buhay pagluran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. At nagawa din ni Rico na pumunta sa bahay ng mga tita ko nang dumating doon si Mama. Handa siyang magpakilala at gawing legal ang relasyon namin. Pero dahil marahil sa antas niya sa buhay, nahiya siyang harapin si Mama. Lalo na ng mga oras na yun nakainom sila ng tita ko, ayaw nila na isipin ni Rico na lahi kami ng lasenggo. Iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako. Gwapo naman si Rico kahit may edad na. Mala Christopher De Leon nga ang tingin ko sa kanya. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko talaga siya magawang mahalin. At sa maniwala kayo o hindi, wala pang nangyayari sa amin ni Rico. Dahil ang sabi niya, gusto niya kung may mangyayari man sa amin, yun ay dahil mahal ko na siya at hindi nang dahil sa kanya lamang pera. Mahal kita. Mahal kita. Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka pa. Ngunit may naging banta si Rico. Kapag daw niloko ko siya, kami ng magiging lalaki ko ay isasabit niya patiwarik hubot-hubad sa harap ng Grapi. Hindi ko naman sineryoso ang banta niyang yon dahil hindi ko naman naisip na manlalalaki ako until nakilala ko si Edward. Mahal kita. Hi miss, anong pangalan mo? Erlyn po. Endorser ka ba ng shampoo? Ang ganda kasi ng buhok mo eh. Nambola pa si sir. Ano pong order nyo? Bigyan mo muna kami ng 2 San Mig Light, tapos balik ka ulit. At baka pwede pa-order na din ng number mo. Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba.
DJ Cheryl, natural hindi ko naman kaagad binigay ang number ko. Pero naging regular customer ko si Edward at paulit-ulit bumabalik sa Grappy. Hanggang dumating ang time ng day off ko at pinagbigyan ko siya na lumabas kami at uminom, pero dun lang din sa Grappy kasama ang isa ko pang kasamahan sa trabaho na day off din ng araw na yun. Bakit na ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit na ba mahal kita? Masarap kausap si Edward, DJ Cheryl. Hindi kagwapuhan, pero malinis at nit na nit tingnan. Isa daw siyang ahente at syempre binata pa. Hindi nalalayo ang edad naming dalawa. Siguro may edad lang siya sa akin ng mas 3 taon mas ng tanda. Mula noon ay may dalas ko na siyang nakakachat. Pakiramdam ko para din siyang si David. Yung mga pananaw niya sa buhay at kung paano niya ako itrato. Pagtingin ko sa'yo'y di kailanman lumamali. Buhay pagkukuran kita. Gustong-gusto ko siyang kausap, DJ Cheryl. Lalo na at naamin ko sa kanya na hawak ako ng isa sa pinakamayaman sa lugar namin. Para akong nagkaroon ng daingan ng bagong kaibigan na handang dumamay. At kahit alam na niya ang pagkatao ko, hindi niya ako iniwasan. Walang sumat na maririnig. Patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit na ba mahal? Naging kahiligan ko na ang kumimik dahil hindi ko na din maintindihan ang sarili ko. Pakiramdam ko, nawawala ako. May nahanap ako. May gusto akong sitwasyon. Wala bang direksyon? Mahal ka bang iba? Magbalik na baliw ko sa'yo. Hanggang kailan ako magtiis? So bakit ka ba? Ay, nako, lasing na naman ako. Pero ayoko pang umuwi sa dorm. Kaya ako pwedeng pumunta ngayon. Wala naman kasing available sa mga babaita na to. Teka nga, anong oras na ba? 11 na ng gabi. Gising pa kaya itong si Edward? Text ko nga, sandali. Hello, Edward. Ano gawa mo? Gising ka pa ba? Nag-reply agad. Teka. Oo, gising pa ako. Nanonood. Ikaw, anong ginagawa mo? Sino kasama mo? Teka. Replyan ko ulit to. Pwede ba akong pumunta sa inyo now? Kahit nakakaya, wala akong ibang pupuntahan. Magulong utak ko. Ay, nag-reply na siya. Asan ka ba? Oo, sunduin kita. Mukhang lasing ka. At hindi na maintindihan ang text mo. Nahalata niya. Teka, medyo nakainom lang. Sige, pwede mo ba akong sunduin dito sa Lamar? Sige, hintayin mo ako. Puntahan kita. Teka, sige, ingat ka. Ay, hindi. Ingat sila sa akin. Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit na ba mahal kita? Kagad nga akong pinuntahan ni Edward, DJ Cheryl para sunduin. Umuwi kami sa kanila at inasikaso niyo ako. Asikasong kung paano din ako iniasikaso ni David noon. Dinner in bed, at kahit medyo busy siya sa kanyang ginagawang report, papasok siya sa loob ng kwarto para hagkan ako sa noo. And that time, I felt to be loved again. Yung pagmamahal na matagal ko nang hindi nararamdaman kahit na kay Rico. Ano man ang sabihin nila,
DJ Cheryl, wala nang oo. Sinasagot kita. Oo, tayo na. Para magkaintindihan kami ni Edward na kami na nga. Sa aksyon niya at aksyon ko ng gabi na yon, alam ko at alam niya na kami na. Walang kibo na lang itong puso ko. Walang sumat na maririnig. Patak ng luha ko ang iyong saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako. Mga katambayan ng emosyon, pansamantala nating puputulin ang kwento ni Erlyn at ipagpapatuloy bukas same time. Bagamat hindi pa tapos ang iyong kwento, nais ko lamang magbigay ng ilang paalala sa iyo, Erlyn. Erlyn, salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Hindi madali ang magmahal ng buo, tapos iiwanan mo. Hindi madali ang bumitaw, lalo na kapag sa puso mo, siya pa rin ang tahanan. Pero sa gitna ng sakit, gusto kong sabihin sa iyo ito. Walang pagkakamali sa pagmamahal na totoo. Ang puso mong nagmamahal ng tapat ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Kasi kahit nasaktan ka pa, pinili mo pa ring maging matatag. Pinili mo pa ring magmahal at sa dulo, pinili mong harapin ang sakit kahit mahirap. Hindi mo kailangang pilitin ang paglimot. Ang paglimot ay hindi isang pindutang pwedeng i-click agad. Isa itong proseso, tahimik, mabagal, pero gumagalaw. Kapag bumabalik ang alaala, hindi mo kailangang labanan ito. Ipaalala mo lang sa sarili mo, dumadaan siya, pero hindi siya ang dulo mo. Dahil ang dulo mo ay yung araw na mararamdaman mong buo ka. Buo kang muli, kahit wala ang sino man. Kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. At sa lahat ng nakikinig ngayon, baka ikaw rin ay may pinanghahawakang sakit. Tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang yung nagtagal, kundi yung nagturo sa'yo kung paano mo mahalin ang sarili mo. Kaya wag mong iwanan ng damdamin ng iba habang hinahabol mo ang iyong damdamin. Dito sa tambayan ng emosyon, makikinig kami. At ang lahat ng sakit na pinagdadaanan, ihihimig natin yan. Kaya ang awiting ito ay mula sa iyong kwento, Erlyn. Ito ay para sa'yo. Akala ko ako lang ang pipiliin. Akala ko sa dulo tayo pa rin. Pero habang hawak mo pa ko, iba na pala ang laman ng puso mo. Sinanay ko ang sarili sa'yo. Bawat plano pangarap, kasama ang tayo. Pero sa isang biglap, di na ako ang tahanan. Ako na lang pala ang naiwan. Di ko alam kung saan ako nagkulang. Kailan naging mali ang magmahal ng tunay. Kung masaya ka na sa piling ng iba, sige huwag mo na akong alalahanin pa. Kahit gabi-gabi ako ang nasasaktan, kahit sa puso ko ikaw pa rin ang laman. Hindi ko man kayang limutin, pipilitin kahit siya pa rin ang laman ng bawat tula at awitin. Di ko
ang mahal mo ngayon. Ako pa rin ang nagmahal sa'yo ng buo. Kung masaya ka na sa piling ng iba, sige wag mo na akong malalahanin pa. Kahit gabi-gabi ako ang nasasaktan, kahit sa puso ko ikaw pa rin ang laman. Hindi ko man kayang limutin, pipilitin kahit siya pa rin ang laman ng bawat tula at awitin. Kung masaya ka na sa piling ng iba, sige wag mo na akong alalahanin pa. Kahit gabi-gabi ako ang nasasaktan, kahit sa puso ko ikaw pa rin ang laman. Di ko man kayang limutin, pipilitin kahit siya pa rin ang laman ng bawat tula at awitin. At dyan muna po nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Isang alaala ng pusong umibig at nasaktan, pero patuloy na lumalaban. Dahil kahit ilang ulit tayong masugatan, ang pusong marunong magmahal, marunong ding maghilom yan. Sa mga tulad ni Erlene at sa mga gaya mo na nakikinig ngayon, huwag mong ikahiya kung nasaktan ka, kung ano man ang iyong pinagdaanan. Dahil yan, ang patunay na totoo kang nagmahal. Ako po ang inyong host, si DJ Cheryl, ang tagapakinig ng inyong tahimik na hinagpis, ang boses sa dilim na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Tambayan ng Emosyon, ihimig natin yan. Bye-bye!